Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Kamusta po ba ang mga anak ng Diyos? Parang mahina po. Mabuti po. Sadya pong napakabuti ng Ama, di po ba, sa bawat sandali ng ating buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Bilang papurit pasasalamat sa Kanya, sa araw na ito, tayo ay Kanyang muling inakay sa banal na dambanang ito, muli upang busugin ng Kanyang haing mainam. Amen po ba? Amen. Masaya po ba kayo? Napagod po ba kayo sa joyful? Sige po, yung gusto pong uminom po muna. Gusto magpahid ng pawis. Bibigyan ko po kayo ng ilang sandali upang maihanda ang inyong mga sarili, upang kung sino man ang tatayo sa harapan ninyo, ang puso't isip nyo ay ganap na maipagkakaloob ninyo. Amen po ba? Sige po. Alam niyo po, kanina, umaga po, kami pong mga choir, umawit po sa parokya para po sa isang namatay, libing po. Habang nagmimisa po yung para, nagninilay ako. Katotohanan po, wala sa edad, wala sa bata, wala sa matanda, wala sa kalusugan, wala sa karamdaman kapag dumating ang takda. Takda-takda po ang lahat. Kaya mga kapatid, ano po ang marapat nating gawin? Ang sa tuwin na tayo ay laging handa. Sapagkat wala nga po makapagsasabi kung kailan ang ating takda, kundi tanging Diyos ang malamang. Di po ba? Kaya marapat na tayo ay laging maghanda upang kung anong oras man dumating ang takda, tayo ay nakahanda. Amen po? Sa dakong ito, ang mga natutungo sa dakong ito, ay may iba't ibang kaparaanan, kaya kayo ay naakay sa dakong ito. Karamihan po ay mga karamdaman, di po ba? Subalit di naman lahat. Merong may hinihingi kayo, may ipinananambitan kayo, para sa mga mahal sa buhay, para sa sarili, sa may mga dalahin, pasanin sa buhay. Ito'y pinananabitan sa ating Ama. Ang sabi nga po kanina, ano man ang pinagdaraanan, masakit man ito, may lumbay man ito, may kabigatan man ito. Subalit kung tayo ay mananatiling nakahawak, nakakapit sa ating Ama, lahat ay napapagaan nito. Di po ba? Totoo po ba yon? Amen. Kaya ano po ang marapat? Tayo ay laging nakakapit sa Kanya. Kaya kung ano man ang ating pagdaanan, ay magaan nating mahulagpusan. Sabi ko nga po, iba't ibang kaparaanan, tayo ay naakay sa dakong ito. Yung mga may karamdaman, may lumbay po ba kayo? Parang meron po kasi walang sumasagot. Yung mga may karamdaman po, nalulumbay po ba kayo? Dapat lamang po, huwag niyong ikalumbay ito. Mas marapat nga pong pasalamatan ito sapagkat sa kaparaanang ito, kayo ay naakay sa dakong ito. Sa palagay niyo po ba, kung wala kayong karamdaman, kayo ngayon ay naririto sa dakong ito? Opo. Wala po, di po ba? Katotohanan po yun. Kaya mapalad ang mga anak niya na naakay sa dakong ito, sa iba't ibang kaparaanan man ito. Kung titingnan ay parang dumaan sa buhay mo, negatibo ito. Subalit sa dakong ito, doon ka tuturuan. Negatibo man na dumarating sa buhay mo, maaaring maging positibo pa rin ito. Di po ba? Di po ba? At hindi lamang po yung mga may kailangan ang nakadadama ng pagmamahal ng Diyos sa dakong ito. Halimbawa po, may karamdaman. Yung kasama, sapagkat kailangan na may kasama. Di po ba yung kasama, napakapalad din kapag pati siya ay nabuksan, nakadama sa ating Panginoon? Di po ba? Amen. Nawala po yung gusto ko. Bago po ako tumawag na magbabahagi sa inyo, nais ko ito po lang ang ating pagninilayan. Ano po ba ang kaparaanan na sa inyo ay dumatal upang sa dakong ito kayo ay madako? Ano po bang kaparaanan ang sumainyo kaya ngayon kayo ay naririto? Ano pong kaparaanan ninyo
anong kaparaanan na ipinagkaloob ng Ama sa inyo, kaya kayo ngayon ay inaririto. Bago po ako tumawag na magbabahagi, nais ko po munang tawagin ng isang kapatid. May kaparaanan din po, isang kaparaanan na ibabahagi niya kung bakit siya ay natungo sa dakong ito. At bilang magpapurit, magpasalamat din sa ating Ama, sapagkat nung Lunes po, anibersaryo po niya ng pagkakahirang niya. Hindi ko lamang po alam kung ilang taon na. Nais ko pong tawagin ng kapatid na Promise. Buhay ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Purihin, dakilain ka, Ama. Ama, maraming salamat po sa iyo sa araw na ito, na muli niloob mo na sa tuwi-tuwi na kung paano nga ang pagmimithi kong makatalima at makapag-alay sa iyo ay niloloob mo. Bagamat nahuli, subalit Ama ko, nagpupurit, nagpapasalamat ako na sa dakong ito ako'y inakay mo. Salamat po, Ama, sa bawat paggabay, sa bawat pagmamahal sa aking binigay. Salamat po, Ama, sa buhay na hiram at niloob mo ang katiwasayan dito sa puso ko't kaisipan. Salamat po, Ama, sa bawat biyayang aming natatamasa na mula sa iyo. Salamat din po, Ama, sa bawat pagdalisay na niloob mong maganap dito sa buhay ko, upang dito nga, Ama, makilala kang totoo at sa tuwi-tuwi na ay madama ka sa puso kong ito. Papuring walang hanggan ang itinataas ko sa kabutihan mo, Ama, na ako'y niloob mong mapasama sa gawaing ito. Bilang isang tupa, sa isang pastulan at isang manggagawa dito sa gawaing banal. Papuring walang hanggan ang inaalay ko, o dakilang Ama, sa ikapitang taon na ako'y inakay mo bilang alagad ng kinalugdan mo. Kaya, Ama, ang lahat ng papuring ay inaalay ko sa iyo. Salamat po. Salamat, Ama ko. Magandang umaga po sa lahat. Huli man daw at huli, talagang nahuli. Amen po ba doon? Amen. Ang totoo po, nung Lunes, nagmithi po ako na makatindig sa harap na ito upang magpurit, magpasalamat. Subalit hindi kalooban ng Ama, sapagkat nga ng Sumenyas, ang kapatid na bunso, hindi naglaon, lumabas ang mahal na Apo Conching. Kahapon din naman, ang sabi ko nga, nung gabi po na yon, nung anniversary ko na yon, bagamat hindi ako nakapagbahagi, subalit maniwala po kahit sa hindi. Sa tuwing magigising ako, nagpupurit, nagpapasalamat, ganang kaisipan ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At kahapon nga po, nag-meet hearing muli. Subalit, marami po ang nakapagbahagi at napakaganda din naman ng tinalakay natin kahapon kung saan ang tema, ito ay pagtalima at paghahandog o pag-aalay. Amen po ba doon? At kapahintulatan ay hinihingi ko sa ating facilitator for today na muli pang maikli kong maibalik kung ano ang tema kahapon upang dito ko simulan ang pagpupuri ko sa Ama. Alam niyo po, mga kapatid, mapalad po tayo na tinawagan sa dakong ito. At kung paano pong nagbahagi ang aming inang pastol kahapon, kung paano nga pong siya ay tinawagan sa dakong ito, bayaan niyo pong pahapyawan ko kung paano ako nga po ay tinawag din naman ng Diyos na Ama. Kung paano niya akong hinanap, kung paano niya akong tinawag, kung paano niya akong inakay, at ako'y tumalima. At doon, sa aking pagtalima, galak ang aking natamo at natanggap mula sa Ama. Year 2006,
nung ako po ay nagtatrabaho pa sa munisipyo, ay mayroong pagbaba ng Divine Mercy doon. At sa hindi nga po inaasahan, ako'y pauwi na, ay muli akong bumalik upang usyusohin ko kung ano yung gawain na yon. Bagamot may ideya na po ako sapagkat yung anak kong bunso ay una nang sumasama sa gawain bilang kasama ng koro. At doon nga po, andun po yung marubdob na damdamin upang sa aking pag-uwi ay muling bumalik upang makinig at ma-witness ko kung ano man yung gawain na yon. Doon nga po ay nakita ko ang maraming tao, kung paano yung gawain mismo, na gawain per se, ay nakita ko. At nung pong bandang magbe-bless na ang mahal na apo kasama ng ibang alagad, ay doon ko po nadama ang presensya ng banal na Espiritu nung ako na ang nakaharap sa isang kapatid upang magpa-bless sa kanya. Doon nga, ang lahat ng ako ay itinura ng kapatid ng namayapang Irma. Kung paanong pasimula, kung sino daw ako, kung ano ang kaganapan sa buhay ko. Ang ipinagtataka ko, paano niyang nabatid ang lahat ng yaon, samantalang hindi niya ako kilala at hindi ko siya kilala. Buhay ang Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat ang lahat po ng tinuran ng kapatid ng Irma ay totoong lahat na naganap sa buhay ko. At mula noon, galak na nadama ko kung paanong ang kapuspusan ay sumaakin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At pamula noon, walang pagbaba, walang paghayo at pagbaba ang hindi namin nasundan ng kabiyak ng puso ko. Alam niyo mga kapatid, that time wala po akong karamdaman gaya ng aking inang pastol nang siya ay tawagin. Wala po akong karamdaman. At nung pong ako ay tumugon sa kanyang panawagan, hindi ko po naiisip na ako ay humiling sa kanya. Although noong pong time na yon, ako po ay nag-a-apply for US visa. Although 3 beses na po akong na-turn down, hindi po ako nakapasa. At nung panahon po na yon ay meron po akong, that was June 2006, June 28 po, July 28 po ang aking interview. At hindi ko po naiisip nung mga oras na yon, nung bagong ako'y dumulog, ang idulog yon kung ako'y makapasa. Hanggang sa nalibang po kami sa pagsunod, sa paghayo, pagbaba ng banal na, ng ating Divine Mercy. At isang araw po, ang sabi ko, ay tatay, idudulog ko sa mahal na apo yung aking mga dokumento. Isang damakmak po na dokumento yon, na yung iba ay true, yung iba ay untrue. Palakpakan po natin ng Diyos. Sapagkat sa kalooban niya, nung pong ako'y na-interview ng July 28, wala pong tanong-tanong, maliban sa 3 lamang, base or compare doon sa mga previous interview na napakamaraming tanong. Pero po that time, nung ako'y in-interview, 3 lang po ang sinabi, saan ka pupunta, gaano ka katagal, at kanino ka mag-i-stay. Yun lamang po at chap, pumunta ka sa Delbros, kunin mo, magbayad ka para sa delivery ng iyong passport. Palakpakan po natin ng buhay na Diyos. Yun po ay nakamtan ko, sapagkat yun po ang itinura ng banal na Espiritu sa katauhan ng nasirang kapatid na Irma at maging ng mahal na Apo Conching na ang sabi niya nga, nung pong huli, ang Apo Conching ang nagsabi, ang sabi niya, makapapasa ka, angkinin mo, walang maraming tanong, maaangkin mo, ang minimithi mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Dito ko po pinasimulan at dito ko rin po naman iuugnay kung ano yung tema ng mahal na Mother of the House kahapon, ang pagtalima at ang pag-aalay ng sarili. August 6 of the same year, 2006, nakalipad na po ako. Hindi po pinagyayabang, pero po kalooban po yun ng Ama. Nakaalis po ako. Nakarating na po ako doon sa dakong minimithi.
At doon po, dahil nga ako ay namamasukan sa munisipyo that time, nag-file po ako ng leave na 6 months. But unfortunately, ganitong panahon po, inuuntag ako ng personal namin. Ang sabi po, bumalik na daw ako. Bumalik na daw ako, otherwise, ay ire-report ako sa civil service. So sabi ko, nag-file naman po ako ng leave, bakit ganon? Meron po ako ditong natanguan. Hindi po ako kaagad-agad makakaalis. At tuwing tatawag po sa akin sa telepono yung personnel, yun ang sinasabi. Pero sa hindi ko po maintindihan, ang sabi ko na lang, sige, magre-resign na lang po ako. Kanya po na ako nag-file ng resignation through internet, sa internet. At ayun nga po, nakapag-resign ako. Nandagli-dagli, pero alam po ng ama, nalumbay ako dahil bata pa po kasi ako, sanay na ako sa nagtatrabaho. At nung pong ako ay mag-resign, siyempre po nalungkot ako at lalong nalungkot ako nung dumating ako kasi sanay po akong pagka-umaga, nakagaya ka na, papasok ka sa office, ganito, ganon, masaya ka. At nung pong time na yun, nag-isip ako ng ibang kakalibangan hanggang sa nagtitinda-tinda pa ako, kunyari doon sa may mangga na wala namang nangyari, na ganun lang po. Pero po, buhay ang Diyos. Meron po pala siyang magandang pakay sa akin. Sapagkat dito nga po, nung ako'y umuwi, hindi naglaon. Nung pong binasbasan yung isang room doon, yung po yung dating consultation room. Nung pong iyon ay binless, umaten po ako noon. Hindi po ako alagad pa noon. Inaya lang po ako ng aming kapitbahay na kapatid na nene. Halika, sumama ka. Dagli po akong sumama. Meron po akong ilang pirasong bulaklak sa bahay, inayos ko at inoffer ko. At doon nga po, habang nagbabasbas o nagbi-bless ang banal na espiritu sa bawat alagad na naroroon, nung pong time ko na, ang sabi po sa akin ng banal na espiritu, ikaw ay gumanap habang ikay naririto. Purihin ang Diyos. Pero alam niyo po mga kapatid, gaya ng mga iba kong kapatid na alagad na naririto, siguro po meron din kagaya ng feeling ko na nung pong ako kumbaga sa pari inordain bilang alagad ng kanyang kinalugdan. Siguro po may ilang days pa din o isang week yata na hindi pa ako, hindi ko po alam kung paano, hindi ko alam talaga. Sabi lang nung kapatid kong nene, bakit hindi ka pa umaaten, tsaka ng kapatid na Grace? Bakit hindi ka pa gumaganap? Sabi ko, paano po ba gagawin ko? Ando po yung galak sa puso ko, subalit, sabi ko, do I worth it? Ganun po yung parang, ako ba yun? Ito ba ako? Samantalang alam ko sa sarili ko na kung sino ako. Isa din akong makasalanan. Isa din akong kagaya ng nakararami dito. Nakilala lang na sinasabi ang Diyos, subalit hindi naman marunong kumilalang ganap. Walang nalalaman, subalit purihin dakilain ng Ama sa kalooban niya. Nung ako'y gumanap, iba yung kagalakan, aking nadama. Palakpakan po natin ang Diyos. At ang pagtalima ko po, doon ko nadama, nung sumunod na taon, nung pong itatag na ng aming inang pastol, ang pagbibigil, kung saan nga po, may mga na-assign na shepherd, papuring walang hanggan sa Ama, dakilain siya, galak ng puso ko ay nag-uumapaw, sapagkat sa bilang ako na walang nalalaman, pinagkatiwalaan ng Diyos na Ama, upang maging pastol ng kabataan sa dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At noon po, hindi ko pa din alam, totoo po ito, totoo. Nung pong first time na nag-vigil kami, andun si Nana Iya, dumating din po ang mahal na apo. Maniniwala po ba kayo? Pati po, Mami pa, sorry, but this is true, pati po yung chaplet, pati po yung dinadasal natin sa huli, banal na Diyos, banal. Alam niyo po ba, hindi ko kabisado yun. Hiyang-hiya po ako sa Panginoon nun sapagkat inordain niya ako bilang alagad, pero yun po hindi ko pa kabisado. Subalit dakila ang Ama.
ang payakong kaisipan ay dinugtungan niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At pamula-mula po noon, lagi na po akong nagsusumakit na hindi po mapahiya sa Ama, sa Panginoon. Nagsusumakit po ako na magabayan ko ang ipinagkatiwala sa aking kabataan. At kung nakita nyo naman po ang kabataan ko nung anniversary na hinahawakan ko, alam ko po magagalak kayo sa ginawa nila sapagkat yun po ay guided ng Holy Spirit. Purihin po natin ang Panginoon. Hindi po ako nagsisi na nawalan ako ng trabaho. Hindi po ako nalungkot na sapagkat lagi-lagi niya akong binibigyan ng galak. Bagamat manakanakay may pagdalisay, subalit ang kasiyahan ay naroon pa rin naman. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At noong pong kainitan ng marubdob kong damdamin, lahat po ng awit may kahulugan para sa Panginoon. At ito po yung unang awitin na itinranslate ko para sa Kanya. Sabi ko po, mga ibon sa parang ay hindi ko namalayang kumakampay sa kalangitan. Kampana sa langit, nang ito ay kumalembang, ang pagkatao ko'y abala sa maraming bagay. Subalit nang minsan, Ama ay tumawag, sabi sa'kin, anak ko, ikaw ay hanap ko tuwina. Puso ko'y nagalak nang sa aki kanyang tinuran. Pagkatanging nadama ko'y kanyang paglingap. Alam niyo po ba, nung dalaga ko, ang English version po niyan there were bells on the hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never heard them at all, till there was you. And there were music and wonderful roses, they tell me, in sweet, fragrant meadows of thorn and dew. There was love all around, but I never heard them singing. No, I never heard them at all, till there was you. Alam niyo po, nung pong una kong kinanta yun, daman-dama ko ang Ama. Sabi ko, Ama, hindi ko po mararamdaman ang lahat ng galak sa puso ko kung wala ka sa buhay ko, till there was you. Nang kita po'y makilala, ang lahat ay nabago. Payakong kaisipan ay pinunan mo. Ang pangit kong ugali ay binago mo. Kung saan putikan ako'y hinangwa mo, binihisan mo ako, pinagandan totoo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos at purihin po natin ang Ama. Maraming salamat. Salamat, mahal na kapatid, sa pagbabahagi mo kung paano nga na ikaw ay nakay sa dakong ito at ang kaparaanan po pala ay pagkat may mission kayo bilang maglingkod sa dakong ito. Nais ko lamang pong ulitin sa inyo, ang tema po ay pag-aakay at ang pagninilay po ay anong kaparaanan po ba at kayo ay naakay sa dakong ito. Ngayon naman po ay nais kong tawagin ang ating kapatid upang ibahagi niya kung anong kaparaanan ang sa kanya ipinadama, kaya ngayon ay siya ay naakay sa dakong ito. Nais ko pong tawagin ang kapatid na Baby Cuadro na taga Batangas po. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay.
Magandang umaga po sa tanghaling ito. Andito na naman po ako at nasurpresa na naman na doon po ako sa labas. At sumasakit ang ulo, mataas ang dugo. Ang ating po bang tema ay kung bakit nakarating sa dakong ito. Siya nga po pala, magandang umaga po sa ating mga alagad, kay Mami Beth, Mami Mirna, Mother of the House, sa ating pong lahat. Ako po ay natutuwa at noon pong ako'y mapapunta sa dako na to ay maraming nabago sa aking buhay. Bagamat isa-isa ko pong inaakay ang aking pamilya dito, napapunta po ako dito sa aking kaibigan na manampalataya daw muna ako bago ako magpagamot, kung saan ako tinuturo na magpagamot. Pero nung mapapunta po ako dito, sa ngayon po ay 3 buwan na. Sa akin pong pananampalataya, sa pagkakilala na talaga po ang Diyos ay buhay, lalong-lalo na po sa ating mahal na Apo Kunching na siyang kinalugdan, na talaga po palang ang Diyos ay totoong buhay. Dahil nararamdaman ko po sa sarili ko, kahit po ako'y narito, marami pa rin pagsubok, pero patuloy pa rin po ako lumalaban sa aking sakit at sa mga pagsubok na dumadating. May mga kapatid po ako na galit sa akin, huwag daw akong magpakabanal. Hindi po ako nagpapakabanal. Wala po ba akong karapatang magbago para ako ihusgahan nila? Ang sabi ko po, sana po hipuin ng Panginoon ang aking mga kapatid, ang aking ina. Nagagalit po sila sa akin. Bakit nagbabanal-banalan? Hindi po ako nagbabanal-banalan. Talaga po lang na napakasaya ko na ako ay napapunta po dito at nakilala ko na mayroon tayong Panginoon na dapat po nating lapitan anumang oras, anumang pagsubok na dumadating sa buhay natin. Siya po ang ating napakatibay na ating pwedeng lapitan, wala pong sinuman. Lalo po ngayon, andito po ang aking ama, nadala ko na rin po sa dako nito. Lagi po siyang galit. Akin pong dinadagdagan ng panalangin, sana po mapagbago pa rin siya, gumaling pa rin siya sa kanyang karamdaman. At itinuturo ko rin po, kahit kami po ay napalayo sa Panginoon, hindi pa po huli ang lahat. Yun lamang po, at ako po wala nang masabi, sobra pong saya ko kahit po napakadami pa rin dumadaan at marami pa rin sumusubok, lumalaban po ako. Sabi nga po ng doktor ko kahapon, nagpa-check up po ako, mataba daw ako. Kala ko ba may cancer ka? Pero pinilit po naming makarating bago lumabas si Apo. Dumulog pa rin ako kaya po, Apo. Kaya po, hindi po pwede magsinungaling kaya po, alam po niya yon. Tinanong ako ni Apo, kailan ka huling nagpa-check up? Sinabi ko po ngayon, kanina lang po. Apo, lagi pong tumataas ngayon ang dugo ko. Siguro gawa ng mga ampalaya. Pinaltan po yun ni Apo. Apo, kailangan daw po ako magpakemo. Agad-agad, magpapakemo ka, kung mataba ka. Yan po ang sinabi ni Apo. Alam niyo po, wala po akong pinapaniwalaan, kundi po ang salita ni Apo, ang aking pong anak, nasa ibang bansa tumatawag, magpakemo daw ako, ayoko po. Malaki na po ang pobya ko sa mga doktor. Kaya sabi ko po, dito na lamang po ako. Ano man po ang mangyari sa akin, sa ating Panginoon na lang po ako umaasa. Ayaw ko po talaga magpakemo. Wala po ako nararamdaman, kundi na-stress lang ako sa mga pagsubok ng mga kapatid ko, magulang ko. Ayaw po nila ako dito, pero dito pa rin po ako araw-araw. Yun lamang po, magandang hapon. Salamat, mahal na kapatid ko. Bagamat ang kaparaanan, kaya ikaw ay nakis sa dakong ito ay karamdaman, subalit hindi mo inalintana ito, kundi ito ang naging kaparaanan upang ikaw ay ganap na mabagot, madama mo ang pagmamahal niya sa iyo. Noong una, ikaw ang inakay ng ating Ama, subalit ngayon, ikaw naman ay ginagamit niya upang mag-akay ng mga mahal mo sa buhay. Bagamat karamdaman ay nakamtan mo,
hindi mo naman ito ikinalumbay sapagkat hindi lamang ang kagalingan ng pisikal ang iyong nakamtan na lagi nga sinasabi ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Pukunching, ang kinin mo na magaling ka na, hindi lamang pisikal, mahal na kapatid ko, ang pinagaling sa'yo, higit ang buong katauhan mo, kaya mapalad ka na naakay sa dakong ito. Muli, mga kapatid ko, inaantok na po ba kayo? Hindi. Para pong mga tulog po kayo. Gusto niyo po bang magising? Gusto niyo pong magising? Nais ko pong tumawag na isang kapatid. Siya po ay naakay sa dakong ito upang magbigay galak sa tuwina sa atin at higit sa Ama sa pamamagitan po ng kanyang tinig. Nais ko pong tawagin ang ating mahal na kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Myrna Andrada. Okay, butit kay dakila mo, Ama. Sa hindi maunawa ang damdamin, sa walang kahulilip na galak, sa simpli't payak na gampani na ibinahagi mo sa amin, ang aming pakiwari, kapiling ka namin sa iyong kalwalhatian, sapagkat ang maging kabahagi ng gawain mong pangkabanalan ay walang kapantay ng kagalakan. Ang sa amin ay nararamdaman. Kaya po, Ama, sa pagkakataong ito, tanging kahilingan ko sa taos-puso kong paghahandog sa iyo ay ganap mo pong padaluyin ang banal na espiritu ng pagpapaunawa sa bawat isa, na ang bawat paghahandog sa iyo ay hindi magagampanan ng sino man kung hindi mula sa puso, kundi mula sa damdamin, kundi tuwirang naramdaman namin na ikaw ay buhay na buhay. Yaon lamang po, Ama, at buong tapang na ipagpapatuloy ko ang pag-aalay sa iyo sa payak na kakayanan ko. Pupurihin kita hanggang sa huling hininga, hanggang sa huling tinig na sa amin at sa akin ay pahiram mo. Amen. Buhay po ang Diyos. Nakakagalak po kung paano po ang ating kapatid na facilitator ay nagmithi nung isang araw pa, gayon din po ako. At kung papaano po ang mga facilitator ay gayon din naman, hindi nila maintindihan kung paano nila hahati-hatiin ang oras upang ang bawat isa ay mabigyang daan na tumindig sa harapan. Kagaya po kahapon si Mother at si Mami Beth, damandama ko po. Nung isang araw, Lunes, kay ganda ng araw ko, sapagkat dama ko po na hindi kalooban, subalit sa pamamagitan ng katauhan ng aking kapatid, ng ating kapatid na guro, si kapatid na Glo, ay niloob ng Ama na ako'y makapag-alay. Ganon po, kung gaano kapayak ang aking pamumuhay, na galak, gayon din po ang puso ko kapag nakapag-aalay ako sa Panginoon. At gayon din kayo mga kapatid, at gayon din naman ang ating mga minamahal na kapatid na nasa ibayong dako, na walang sawang tumutugaygay, sumusubaybay sa gawaing ito. Salamat sa inyo mga minamahal naming mga kapatid, na sa bawat naghahandog at nag-aalay, kayo'y lugod na lugod, galak na galak, ninanamnam ninyo ang bawat pag-aalay. Salamat mga kapatid ko.
Nawa, patuloy niyong damhin sapagkat mapapalad kayo na nasa malayo, na binibigyang halaga ninyo ang bawat kapatid natin na sinisidlan ng Diyos ng katatagan at lakas ng loob, na tumindig sa harapan upang sa mga taong nandulumo o may karamdaman ay nagdudulot ng lakas, iba't ibang uri ng kaloob sa bawat damdamin. Mayroong sa pamamagitan ng pagbabahagi, nakapagdudulot ng siglat lakas sa may mga karamdaman. Mayroong sa pamamagitan ng pagbabahagi, ang hindi mga nagmamahalan, lalo't higit ang mga magkakabiyak ng puso, na nagkakalayo ang mga damdamin, ginagamit na magbahagi sa harapan upang magkaunawaan. Salamat, mahal na guro, na sa tuwina, lakas na loob na handog ng Ama sa'yo ay nagiging inspirasyon ko, ako mismo sa sarili ko. At gayon din ang mga kapatid natin na sa bawat araw, huwag nating pagsawaan, lalo tigit ang bawat araw, nagpupamiglas ang damdamin na maibahagi nila ang kaukulang kaganapan kung saan kaya hanggang ngayon at magpahanggang ngayon ay nakatindig sila sa kabila ng mga pagdalisay. Hindi ko na po ibabahagi sa inyo kung papaano sa unang buhay ko, ako'y naligaw, ako'y ligaw na ligaw. Wala sa bisig ng Ama. Kaya't sa pagkakataong ito, kung paano ako pininpin niya sa bisig niya, bilang isang tupa, bilang isang anak niya, buong katatagan, buong kababaang loob at pag-ibig na nag-aalay ako sa payak na kakayanan ko. Sa inyo pong lahat, at higit sa lahat, sa iyo, dakilang Ama, kung papaano sa unang buhay ko, ako'y ligaw, ako'y inakay mo sa dakong ito, at hinihiling kong huwag na akong mawalay pa. Nawa, gayon din kayo mga minamahal ko, patuloy tayong paakay sa ating Panginoon. Patuloy tayong lumaban at maging matapang, hindi upang makipagtuligsaan, kundi upang ipagwagaywayan ang kanyang kadakilaan. Amen. Awitin pong ito para sa ating lahat kung paano sa unang buhay tayo'y naligaw at ngayon tayo'y nasa tamang daan. Amen. Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw ang buhay mo'y tila parang kulang. Lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tubang ligaw. Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan.
araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, ang buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan ng lahat ng kalayawan, wala pala ito kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tubang ligaw. Kayamanan ng lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tubang ligaw. Kayamanan ng lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tubang ligaw. Kayamanan ng lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Si Kristo ay wala pa sa buhay, kailangan akong tupang ligaw. Kung si Kristo ay wala pa sa aking buhay, para bang akong tupang ligaw. Kung si Kristo ay wala pa sa aking buhay, para bang akong tupang ligaw. Para lang akong tupang ligaw. Para lang akong tupang ligaw. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. O kay buti mo, Ama, sapagkat ang mga dating ligaw sa pananampalataya, ngayon pininpin mo sa dakong ito ay kapiling mo. Salamat po, Ama. Amen. Salamat, mahal na kapatid ko. Ninamnam niyo po ba yung bawat katagaan ng kanyang awit? Napakasarap po nakapagpagising ng hindi lamang ng ating kaisipan, pati ng ating damdamin. Nagising na po ba kayo? Oh, may mga nagpapahid ng luha, mahal na kapatid ko, daman-daman nila ang banal ng Espiritu sa pag-awit mo. Napakapalad po ninyo. Katulad po ng pahayag nyo nung una, nakaraan, huwag nyo pong titignan yung hindi matanggap, kundi yung ang pag-aalay nyo po ay hindi naman sa tao. Ang tinig nyo ay mula sa Ama, kaya ibinabalik nyo ang papurit pasasalamat sa Kanya. Ang tinig nyo ay ginagamit nyo upang papurihan siya. Lugod na lugod po sa inyo ang dakilang Ama. Ngayon naman po, nais kong tumawag pa ng isang kapatid. Alam nyo po ba, hindi lamang po ako ang bawat facilitator na tumatayo sa harapan nyo. Sa tuwing na po nadadama namin itong side na to, sa tuwing na po yung pagmimithi nila, yung galak nila na makatayo sa harapan nyo upang makapag-alay, makapagbahagi sa inyo. Alam niyo po ba, napakapalad po ng mga anak niya na sa tuwing ay nagmimithi
na makapag-alay. Bakit po yung iba nahihiyang tumayo sa harapang ito upang ibahaging kadakilaan kung paano nila nadama ang pagmamahal ng ating Ama? Alam niyo po ba, sa bawat pagtayo ninyo, kung sino man ang may karamdaman, sa bawat pagtayo nyo, isang kagalingan para sa Kanya, kalakasan ang dulot nito. Ngayon naman po, alam ko po, ang pagmimithi ng mga kapatid ko, sa tuwin na po, sa bawat pagtayo nila, talaga pong nakakapagbibigay po sila ng kalakasan, ng katatagan, ng pag-asa sa bawat mga kapatid na naririto. Kung bawat nanamnamin niyo po, ang bawat pagbabahagi nila, kalakasan po ang dulot sa inyo. Alam niyo po ba, nakaupo man kayo sa mga upuan ninyo ngayon, kung ninanamnam po ninyo ang mga bawat lumalabas sa mga labi ng mga kapatid na nasa harapan, alam niyo po ba, may nababago na po sa inyo. May nakakamtan na po kayo. Hindi lamang po marapat na mata lamang ang gamitin ninyo, kundi gamitin niyo po yung mga pandinig ninyo. Makinig po kayo pagkat yung mga binabahagi po sa inyo ay naging kaganapan po sa buhay nila na maaaring dumating ang takda na ito ay maganap din sa inyo, at kapag ito ay dumating na sa inyo, alam niyo na po yung gagawin niyo pagkat narinig na po ninyo yung pagbabahagi nila kung paano nila napaglabanan ito, kung paano nila nahulak po sana mga ganong pagdalisay sa kanila. Nais ko pong tawagin ang kapatid na ito. Ito po ang kapatid naming ito ay isa po talagang isa po sa mga pinaguhugutan namin ng lakas, ng tibay ng katatagan. Siya po ay naakay sa dakong ito, hindi po sa karamdaman. Siya na po magbabahagi sa inyo kung ano po ang kaparaanan, kaya ngayon siya ay naririto. Nais ko po munang tawagin ang ating minamahal na kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa katauhan ng ating Mami Beth. Salamat mong muli, aming Panginoon. Ang lahat ng nagaganap na nasasaksihan ng mga anak mo ay hindi nang saganang kanilang pagkatao, kundi sa kaparaanan mo, sapagkat alam namin ang mithiin mo, Ama. Alam namin na nais mo silang buksan ang kanilang kaisipan sa pamamagitan ng mga pahayag ng mga anak mo na ginagamit mo sa pagkakataong ito. Nawa po ay ang anumang hangarin mo para sa kanila ay magkaroon ng kaganapan, uuwi silang may galak sa puso at kalooban, at higit sa lahat, makikilala nila na ikaw nga ang Diyos na buhay na dapat naming tanggapin sa aming buhay. Amen. Palakpakan nga po ulit natin ang ating Panginoon. Ang kanya pong tema ay tungkol po sa pag-aakay at ano ang naging kaparaanan ng Ama upang ikaw ay maakay sa dakong lugar na ito. Siguro po, kaming mga alagad, meron po kaming something in common. Ano po yung something in common na yon? Pare-pareho po kaming inahon ng Diyos sa kaputikan. Hindi po siguro, we cannot deny na talaga pong hindi maganda yung lugar na kinalagyan namin sa dati naming buhay. Kaya kumilos ang Ama upang sa takdang panahon, sa putikan na aming kinasasadlakan, kami ay nahango niya. Salamat at kami nahango. Sapagkat kung hindi, ito po'y katanungan ko din sa Kanya, kung hindi niya ako naakay sa banal na lugar na ito, nasaan na kaya ako? At kung ako'y binawian ng buhay na hindi ko pa siya nakikilala, saan kaya dadamputin ang kaluluwa ko? Naniniwala po ba kayong may impyerno? Po? Naniniwala po kayo? Divine Mercy, konti lang po naniniwala. Kasi po mahina po yung sagot nila. Naniniwala ba kayong may impyerno? Ayan. At naniniwala din po tayong may langit? Yan. Totoo po yun. Mayroon pong langit at mayroon pong impyerno. Yan po sa isa pong pahayag ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Tumingin po siya sa akin at sinabi niya, sabi niya sa akin, ikaw matalino ka. Hanapin mo sa banal na kasulatan at i-research ko daw ang salitang impyerno. Alam niyo po, na-challenge po ako. Nang sinabi sa akin ng banal na espiritu, ang hamon na yon, karakaraka po,
pumasok po ako sa kwarto nila sapagkat meron silang computer na may internet access. Nag-open po ako ng Google at hinanap ko po kung talagang mayroong salitang impyerno sa banal na kasulatan. Alam niyo po, sa akin pong pagre-research, ang salitang impyerno ay binanggit ng 147 times sa Bible. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang lahat po ng nasa Biblia ay katotohanan. Amen po ba yun? Although, hindi naman diretsong sinabi yung salitang impyerno, pero iba't ibang terminology po ang ginamit. Ginamit ang salitang impyerno, ginamit ang salitang Hades, ginamit ang salitang apoy, subalit ang lahat pong iyon ay tumutukoy sa impyerno. At alam naman po natin na naririnig po natin sa mga nagpapahayag, sa mga pare, sa mga pastor, at nababasa natin sa banal na kasulatan, na pagka tayo binawian ng buhay, husgahan tayo ayon sa ating ginawa nang tayo ay nabubuhay. Kung ikaw ay nakasunod sa kalooban ng Panginoon, mapalad ka kapatid, sapagkat ang tutunguhan ng kaluluwa mo ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Subalit, kung nabuhay ka sa kalikuan, hindi ka sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, mayroon na tayong clue kung saan tayo pupunta. At ito po'y nabasa ko din, na pag daw po nahusgahan na ang ating kaluluwa at napunta sa impyerno, kahit daw po anong panalangin ang gawin, hindi na daw po makakaahon sa impyerno. Naniniwala po ba kayo doon? Yun po ay nabasa ko din po yun. Ang sabi po, no amount of prayers can take your soul out of hell. Kaya ang kailangan po talaga, habang tayo nabubuhay, makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon para makapiling natin ang ating manlilikha sa Kanyang kaharian. Salamat sa Diyos. Habang may panahon pa, naakay ako sa banal na lugar na ito para makabawi ako at mapagmithian ko na makarating ako sa kinaroroonan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa dating buhay, katulad po ng kanyang inawit, ako po ay isang tupang ligaw. Salamat sa Ama, sa pag-aakay niya, hinanap niya ako, natagpuan niya ako, at ngayon po, dinadama ko na katulad po ako nung tupa na nasa kanyang bisig. Yun po yung dama ko sa ngayon, na ako po'y nasa bisig na niya. Kaya kung tayo nasa bisig niya ng Panginoon, huwag na nating mithiing mawala sa bisig niya. Sapagkat ang sabi po niya, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Minsan lamang siyang kakatok sa puso natin. Kaya kapatid, mapalad ka sa karamdaman mo. Naging kaparaanan ng Ama upang maakay ka sa banal na lugar na ito. Kumatok siya sa puso mo. Sana sa pagkatok sa puso mo, pinagbuksan mo at huwag mo nang hayaang makawala pa siya sa puso mo. Amen? Higit pa yan sa pagtama sa loto. Sapagkat ang tama sa loto, nauubos. Subalit ang pagpapala ng Ama, ang pagmamahal ng Ama sa iyo, habang kapiling mo siya, hindi yan mawawala sa iyo. Loto o Diyos? Yan! Nakapasa ka. Diyos ang piliin natin sapagkat ang lahat na yan, walang katapusan, hindi napapara magpakailan pa man. Paano ko nga po bang sinabi na mapalad ako? Sa dati ko po kasim buhay, naibahagi ko na po ito, isa po ako sa isang sutil na anak niya. Bakit ko po sinabing sutil? Mayabang, hindi marunong magpatawad, mapaghinanakit, mapagtanim ng galit, at ang tingin ko sa sarili ko, matalino ako, kaya hindi po pwedeng ang talino mo ay ipantay mo sa akin. Ang yabang-yabang ko. Akala ko magaling ako. Subalit na makarating ako sa banal na lugar na ito, lahat pala ng mga ugaling tinataglay ko, hindi pala katanggap-tanggap sa Panginoon. Magiging katanggap-tanggap ba sa Panginoon na pag nagalit kay bibilang ka ng taon para ikaw ay magpatawad? Hindi yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang nais ng Ama, magpatawad ka.
sapagkat akong ama mo, na Diyos mo, nagpapatawad sa iyo, libo-libong beses ka man magkasala, ano't ikaw na anak ko lang ay hindi ka marunong magpatawad. Tinuro po sa akin yan. Kasi po sa dati kong buhay talaga, pag nakasamaan kita ng loob, bumilang ka ng taon, magkasalubong man tayo, hindi kita babatiin. Ganyan po ako magtanim ng galit. Kahit po sa kabiyak ng puso ko, pag hindi po kami, nagkaroon po kami hindi pagkakaunawaan, nakakatagal po ako na 1 linggo, hindi ko siya babatiin. Nakakatagal po ako na pagkagabi, nakatalikod ako sa kanya, nagtatalokbong ako ng kumot para hindi ko lang makita yung mukha niya. Nakakatagal po ako na hindi ko siya ipagluto para iparamdam ko sa kanya yung galit ko sa kanya. Salamat sa Ama, naakay ako sa banal na lugar na ito. Yung pala ay mga karumal-dumal na gawa kung talaga pong tayo ay tatanggap ng aral na mula sa Ama. Ako po talaga, kahit po ninang ko, nagtampo ako dahil lang sa ventilador, taon po ang binilang bago ko siya batiin. Paano po, ngayon ko po napagtanto, papaano kaya kung noong mga panahon na yon, meron akong galit na ganun sa puso ko at biglang nakitil ang buhay ko, saan kaya dadamputin ang kaluluwa ko? Mga kapatid, alam niyo po ang layunin ng Diyos kung bakit tayo nilikha. Hindi po para magpayaman. Hindi po para tumuklas ng karunungan. Ang layunin po pala ng Diyos, kaya tayo ay minarapat na manirahan sa mundong ito upang mapaghandaan po pala natin ang buhay na walang hanggan. Ako po, iba ang pananaw ko. Ang pinaghandaan ko, ang kinabukasan ko. Ang pinaghandaan ko, kinabukasan ng mga anak ko, which is maling-mali pala. Salamat sa aral ng banal na Espiritu. Binuksan niya ang puso't kaisipan ko na kahit na ako 57 years old noong time na yon, meron pa din akong oras na nalalabi pa upang ako ay makabawi at magbalik loob sa Kanya. Salamat sapagkat paano na lang, kapatid, paano na kaya kung nasumpungan mo siya hindi ka na makalakad dahil na-stroke ka. Hindi ka na makapagsalita kasi nakalawit na yung dila mo, tumutulo yung laway mo. Paano ka pa makakarating sa banal na lugar na ito? Paano ka pa makakaawit ng papuri sa ating Panginoon? Paano ka pa makakapag-praise sa Kanya kung wala nang kakayahan ang katawang ipinahiram sa iyo ng Diyos? Kaya mga kapatid, anong ibig kong sabihin? Habang may lakas tayo, samantalahin natin yung pagkakataon na maging close tayo ni God. Sapagkat kung wala na tayong kalusugan, mahina na ang ating katawan, hindi na tayo makapagsalita, wala na sa katinoan ang ating isip, paano pa tayo magiging close sa Kanya? Napakabait ng ating Panginoon. Bakit ko po nasabi yan? Inakay tayo Kasi kung hindi nga tayo aakayin, ako, ikaw, kayo ang makasasagot. Saan kaya dadamputin ang kaluluwa ko? Pwede po bang tingnan niyo yung katabi niyo? Tanong niyo po sa kanya, kapatid, saan kaya dadamputin ang kaluluwa mo? Ayan, wala pong makasasagot kundi kayo lamang. Kaya hanggang may panahon pa, mayroon pa tayong panahon. Kapatid, mapalad ka. Paano ko nung sinabi sa'yo na may taning ang buhay mo hanggang October ka lang? Tapos hindi ka naman nakarating dito. Hindi nabuksan yung puso't kaisipan mo. Saan kaya dadamputin ang kaluluwa mo? Ayan. Kaya mapapalad ang bawat tinawagan. Binigyan ka pa ng pagkakataon. Yung pong pagkakadako natin sa banal na lugar na ito po'y isang biyaya na mula sa ating Panginoon. Kaya nga po, siguro po ang bawat isa sa atin, masasabi natin sa ating sarili, salamat Ama. Maraming salamat sa iyo. And the best thing that ever happened to me nung makilala kita. The best thing that ever happened to me, hindi nang ako ay makarating sa iba't ibang lugar. Hindi nang ako ay makatapos ng kung ilang kurso. Baliwala po palang lahat yan. Ano man ang katatayuan mo sa buhay, baliwala pong lahat yan kung hindi mo kilala ang Panginoon. Sana po,
at certain point in our life, masabi din na natin sa ating sarili, Lord, you're the best thing that ever happened to me. I had my share of my life, ups and downs, but fate been kind. My downs are now few. I guess you could say that I am lucky, but I guess you would say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be here between each time that I'm sad and happy. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there had been times when my life seemed so hard, but always somehow I pass it through. 'Cause for every moment that I've been hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, he'll be here between each time that I'm sad and happy. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Ganyan po kadakila ang Diyos. Mahirap na po siyang mawala sa puso ko. Hindi ba lahat naman tayo dumaan sa mabatong buhay? Hindi ba lahat naman tayo dumaan sa daan na parang hindi natin kayang daanan? Sapagkat ang daming bato na pag tinapakan natin, masasaktan tayo. Sino ba sa atin ang sa lahat ng panahon patagan dinaanan? Meron po ba? Hindi ba lahat tayo dumaan sa batuhan? Pero anong ginawa ng Panginoon? Sabi nga po, at sinasambit ko sa Kanya, Lord, there had been times when my life seems so hard, but always somehow I pass it through. Hindi magaganap yan kung hindi ako akay-akay ng Panginoon. Hindi ako ang kumapit sa Kanyang bisig, sapagkat ayaw niya na baka ako makabitaw, kundi ang ginawa niya sa akin,
Ako ang hinawakan niya. To be sure na hindi na ako makakabitaw sa kanya. Naway hindi siya mabigo. Naway lagi niya akong hawakan ng mahigpit upang kahit ano pang daan ang tahakin ko, hindi ako mawawalay sa kanya. Hindi ba pinatunayan niya ito nang naglalakad siya sa buhanginan? Akala ko, 4 na bakas yung makikita ko sa buhanginang dinadaanan namin. Nang tumingin ako sa buhanginan, bakit isang pares lang ng bakas ang nakita ko? Sabi ko sa sarili ko, kaninong bakas ito? Bakas ko ba to? Sabi ng Panginoon, anak, hindi mo bakas yan. Sapagkat nang may pinagdadaanan ang mabibigat sa buhay mo, karga-karga kita, hawak-hawak kita. Kaya ang bakas na yan ay bakas ko. Wala kang makikitang bakas mo sapagkat ikaw ay nasa bisig ko. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, Mami Beth. Napakaganda po ng pahayag niya. Ano po? Talaga pong napakamaliwanag po sa atin kung bakit tayo ay inakin ng ating Panginoon. May layon po siya sa atin at nawa yun ang madam at makita natin kung ano ang layon ng Panginoon, bakit tayo ay kanyang inaakay. Ngayon naman po, nais kong tawagin ang ating kapatid na kanina pa po nagmimiti, nanlalamig na po. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Muli ang pagkakataong ito ay pinagkaloob mo upang makapaghandog sa iyo ng kabutihan, kagandahang loob na patuloy mong pinatutupad sa buhay ko. Nawa ang mga kapatid kong inakay mo sa araw na ito ay makadama na ikaw ay tunay na buhay. Di ka man mahawakan, di ka man masilayan, subalit makapapasok ka ng buong kalayaan kanino man upang tumupad at gumanap sa aming buhay. Sa pamamagitan ng kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ang ginamit mo upang kami maakay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Ako po yung naiiyak sa mga umaawit eh. Alam niyo po. Ay, naku Ama. Purihin, dakilain siya. Sadyang mahirap ma-in love kay God. Amen po ba yun? Ano man ang pagdaanan mo, hindi ka maaaring tumalikod. Kailangan patunayan mo pa rin sa Kanya na siya lang ang buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Sa dakong ito po, ako ay naakay hindi dahil sa karamdaman, kundi dahil sa kanser ng aking kaluluwa. Bakit? Sobrang galit ko sa tao. At ngayon narito ako sa harapan niyo, tao pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po ang dahilan. Kaya hindi mo pwedeng pagmalakihan ng Diyos. Kung ano yung ayaw na ayaw mo, yun yung gagawin niya sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya hindi ako nakatakas. Gusto kong takasan ng tao, sa tao pa rin ako bumagsak. Amen po ba yun? At eto po kayo ngayon. Nakikita ko po kayo. Subalit ang napakalaking pagkakaiba po. Purihin, dakilan ng ating Panginoon sapagkat sabi ko nga kay Nanay Myrna, habang umaawit si Mami Beth, sobrang drain na ng aking katawan. Ang aking pandama, ang malakas ay yung puso ko at isip ko na nakakapit sa Diyos. Kaya ako'y patuloy na nakakahakbang. Totoo po yun. At yan po ang dahilan na sa bawat araw ay pinupupurihan ko po siya. Bakit? Kumbaga po sa gamot, ang maintaining ang aking katawan ay yung pagdalisay niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Sapagkat ayaw niya akong mawalay sa Kanya. Kaya lagi niya ako binibigyan ng mga may thrill na mga napan sa buhay, na akala ko okay na, yung pala hindi pala okay. Amen po ba yun? Subalit sa kabila ng lahat, may galak pa rin sapagkat nakikita ng isip, nakikita ng isip ko kasama ang mata, yung mga magagandang bagay na ginawa sa akin ng Diyos. At nadarama ng puso ko, yung mga masasayang sandali na ako ay hinango niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, habang umaawit po si Mami Beth at ang mga kapatid ko pong nauna, lalo ako nang
sabi ko, Ama, kailangan kong makarelease ng aking nadarama sa oras na ito. Sabi kong ganon. Sapagkat sa bawat araw nga, talaga pong mapagbiro ang tadhana, sabi ng tao, na kung kailan na puspos ka sa kalooban ng ating Panginoon, talaga pong si kalaban ay bakit pinahihintulutan ng ating Panginoon na sa iyo ay umentra? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nararamdaman niyo po ba yun? Subalit sa kabila ng lahat ng ito, huwag niyo pong ipagapi ang Diyos. At yan po yung nagaganap sa akin ngayon. Sabi ko nga, Ama, purihin ka sapagkat ang mga kapatid ko po, si kapatid na Marie, si kapatid na Pearl, ay inakay sa dakong ito at naging hinirang din po. Si kapatid na Emma, bilang kami po ay taga San Roque, sila kapatid na Jeff, marami po kami mga alagad sa lugar ng San Roque. Kaya pag magkakasama po kami, na i-release po namin yung mga kaganapan sa aming buhay na walang magsusulsul sa aming isip na pag sa tao po namin nilapit, maaaring sabihin sa amin, yan ang napapala nyo sa paglilingkod nyo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit sa mga lingkod, pag yun ang nilapit mo, lumaban ka kapatid, buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun ang, doon makikita nyo ng pagkakaiba. Amen po ba yun? Kaya salamat lang na may nagaganap sa atin. Welcome ganap. Amen? Welcome, welcome, welcome. Yun ang sasabihin natin sa bawat araw. Sapagkat alam po natin na malakas ang Diyos. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, yun yung masasabi ko. Sabi ko nga, akala nyo lang nakatawa ko. Nakatawa po ako, malakas. Kagabi po, aaminin ko po at inamin ko rin sa Diyos na ako'y nanghida kagabi. Hindi ko alam, sabi ni kapatid na Pearl, kapatid, mula sa araw na ito, magagatas na lang tayo at palinapay. Sabi niya po, para yung acid mo, hindi mag-trigger sa tiyan mo. Sabi ko, okay lang, ikaw. Okay lang sa akin yung ganito. Sige, ikaw gatas, ako kape. Sabi ko ganun sa kanya, ano po? Nang ako'y magkape po, lagi ko sinasabi kapatid na Merna na, alam mo walang epekto sa akin ng kape. Pag umiinom ako sa gabi, ang bilis ko makatulog. Pero alam niyo po ba kagabi? Hindi ako nakatulog hanggang 2:30. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Wala akong mali gawin. Halos nanilay ko na po yung ibang mga bagay na kaganapan. Nabaybay ko na po ang mga kapatid kong alagad. At syempre po, ang mahal na apo. Na-imagine ko na po, nakasama ko ang Diyos, lahat. Hindi pa rin po ako, naikot ko na po ng aking isip. Hanggang nung umaga sinagot ako ng Diyos. Alam niyo po ang sabi niya sa akin, anak, yan ang patunay ko sa'yo na hindi mo na kayang maging taong-tao. Kundi kaya ko kayo inakay upang mas lamang ako sa buhay niyo at sa tuwin ay payapa kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Totoo po yun. Pinadama sa akin ng Ama, yung parang sa unang buhay, na wala ka ng problema ngayon. Pero palagay mo may problema ka pa rin dahil wala kang kontento. Amen? Ang pinadama mo siya sa akin kagabi ay yung napakaraming sayang na pinabaybay niya sa aking isip. Subalit, sabi ko nga, namili pa rin ako, Ama. Please, sabi ko sa kanya, totoo yun. Kailangan makipagniig kayo sa Ama na kakasama niyo sa tuwina. Sabi ko, Ama, please naman po, huwag niyo pa akong bibiruin ng ganito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po. Pwede niyo pong sabihin sa Diyos yun. Sapagkat ang gusto niya, kahit alam niya lahat ng nagaganap sa'yo, kailangan ikaw mismo ay magtapat sa Kanya at umamin sa Kanya na hindi mo kaya. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko po sa Kanya, Ama, huwag mo na akong bibiruin ng ganito. Sadyang hindi ko na kaya, ngayon pa lang. Kapag ibinigay mo sa akin ang pagsubok na ito, napupunuin mo ang isip ko, halimbawa yung pinaganap mo sa akin ganito, wala kang magiging puwang sa isip ko. Manghihina ang katawan ko, manghihina ang lahat sa akin, hindi kita mabibigyan ng tuon. Amen po ba yun? Kaya hanguin mo ako, bawiin mo ako kay Satanas. Huwag mong ipanahan ito sa akin, sapagkat ang nais ko'y ikaw, ano man ang aking pagdaanan, basta kapiling lang kita. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ngayon, damhin niyo po. Sabi ni kapatid na Pearl, pagka umaga, kapatid, halika nga, mag-usap nga tayong dalawa. Sabi ko sa kanya, gusto ko pag-usapan natin ng Diyos. Sabi ko, ganon. Ganyan po. Sabi niya, kapatid, alam ko na nagaganap sa'yo
nasa pagkatao ka, sabi niya sa akin, nasa pagkatao ka. Parang sugal lang yan eh. Ang bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay, kailangan makipagsapalaran. Amen? Hindi mo maaaring talikuran yan, kundi kailangan makipagsapalaran na harapin mo upang sa gayon, doon mo makikita ang kapangyarihan ng totoong Diyos na tinanggap mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi niya sa akin, ipatag mo lang ang kalooban mo. Hindi na yan bago sa'yo eh. Sabi ko, pero talaga nanlalata ako eh. Sabi ko, nanlalata ako. Dahil, mayroon kang isip na sayang. Subalit kung wala kang isip na sayang, parang sugal lang yan. Binahiram sa'yo ng napakabilis, isipin mo na lang na binawi sa'yo na napakabilis. Kaya wala kang dapat ipagdandam. Eh di nagrason pa po ako, ano po? Nagrason. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung ano yun. Siyempre po sa isang payak at mahirap na tao, napakahalaga po ang karampot na kaloob ng Diyos na kung ito'y mawawala. Ano po? Subalit salamat sa Ama, doon ko po nakita. Ipinaisip po niya sa akin, anak, inakay kita hindi para balikan ang dating buhay mo na mag-alala ka sa buhay mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kundi inakay kita dahil ang gusto ko sa tuwin ay maging relax ka sapagkat ako ang kasama mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan lang po ang dahilan. Kaya ako naakay sa dakong ito. Gusto ni God na ma-relax ang buhay ko. Subalit, bakit nagaganap sa mga tao, sa ating mga tao, yung kaukulang hindi tayo ma-relax sapagkat alam po natin na tayo lang yung gumugusto na nangyayari sa atin. Buhay po ba ang Diyos? Subalit kapag ang Diyos ang gumugusto na magaganap sa atin, ano man ang pagdaanan mo, sabi nga ni Mami Beth, matinik man yan, tumusok man sa paa mo, sigurado, isasadsad ka pa rin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa dakong ito, bawat araw, bawat minuto, maaaring sambitin nyo, ang gagaling naman ng mga alagad, kasi alagad sila ni Apo Kunching. Ang lakas ng espiritu ng mahal na Apo Kunching, malalakas ng espiritu ng mga alagad. Totoo po yun. Malakas ang espiritu sapagkat hindi naman siya talaga kailanman humihina. Ang humihina po ay tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, kagaya ko po, sabi ko nga, drain ang aking katawan, subalit ang aking isip at puso sa Ama nakakonect. Amen? Upang sa gayon po, makatalima, makatupad, sapagkat naroon po yung nakasipi sa puso ko na napakalaking takot kapag siya ang nawala sa akin. Bakit? Sapagkat pinadama na sa akin ng Ama ang pinakamasarap na buhay na hinahanap ng lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Maaari sabihin nyo, ano naman si kapatid na Marisa? Napakababaw naman ng kaligayahan. Ano kayong pinakamasarap na buhay? Nakapahiling ang Diyos. Totoo po yun. Naranasan ko na po siyang kapiling sa dakong ito sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching at mga kapatid ko po na hinirang. Kaya ang sarap ng aking pakiramdam. Yun po ang kinatatakutan ko po na mawala sa akin. Yung hindi ko na kayo makita, yung hindi ko na po sila makita, at hindi ko na rin makita si Apo Kunching. Baka sabihin nyo, di mamamatay na si kapatid na Marisa. Hindi po. Ayoko pong magapi uli ng mundo. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nais ko lang po ilahad sa inyo yung kahalagahan ng pag-akay sa akin ng Diyos sa dakong ito. Sapagkat sa una pong tungtong ko sa dakong ito, paghakbang ko sa dakong ito, na ang mahal na Apo po ay hindi pa nakaputi ng mga panahon na yon, hinihiling ko po sa Kanya na mamatay na ako kapag nakadaloy po sa Kanya at nakayakap ako. Subalit ang nakikita ko po ay ang liwanag. Maningning na liwanag na habang niyayakap ko po siya, noon po ay sa sobrang lakas po ng espiritu, nakalukob sa ating mahal na Apo Kunching, nabubuwal pa po siya. At napasama po ako sa pagbuwal na yon. Pinagdaop po ang aming palad, kung nabuhay pa po si Tita Irma. Siya po ang nagdaop ng aming palad, ng mahal na Apo at ng palad ko, nung time po na yon. Kaya, doon ko po naaalala ka na kapag ako ay nanghihina, nire-remind po sa akin ni God John na hindi lang palad ko ang idinaop niya po sa akin, kundi ang puso ko, inilapat ko at nilapat niya sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, paano ako hihiwalay? Amen? Ang kabiyak ng puso ko ay sa Kanya. At ganun din siya sa akin. Huwag kayong magsiselos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Mahal na mahal ako ng Diyos.
Bawat araw, bawat minuto, nararamdaman ko po yun. Kaya, sabi ko nga, wala akong ibang paghuhugutan. Wala kayong makikita kahit anong karangyaan sa aking kapaligiran. Kundi ang paghuhugutan ko po ay ang pinakamayaman na hindi nakikita ng lahat ng nilalang. Amen? Subalit sa kanyang pagtupad at pagganap sa aking buhay, sa pag-akay niya sa akin sa dakong ito, sa pamamagitan ng malapo kong ching, lahat ng pinakamasarap na buhay ay ibinigay niya sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Totoo po. Kaya, mga kapatid, yan po ay isang paanyaya ng ating Panginoon. Huwag mo nang hintahin pa na kailangang ikay magkasakit. May stroke, hindi makapagsalita, hindi makalakad, at hindi makagalaw bago hanapin ng Diyos. Kundi, ang tema na ibinigay na ating mga mahal na kapatid sa oras na ito ay ang kaukulang, tinatawag ka na ng Diyos. Halika na. Huwag ka na magdahilan pa. Sapagkat kung ang idadahilan ng tao ay yung kaukulang, wala akong oras, ang dami kong ginagawa. Mahal na kapatid ko, kahit minsan hindi ka na magkakaoras para sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kapag tinutukan mo ang bawat araw, sadyang hindi matatapos ang gagawin. Amen? Subalit salamat sa Ama, sapagkat sabi nga ng ating Mami Beth, siya po ay tupang ligaw. Ako naman po ay tupang lugaw. Bakit po lugaw? Hindi ko alam kung saan ako noon eh. Amen? Hindi ko alam kung saan talaga ako. Subalit salamat sa Ama. Dahil sa hindi ko alam kung saan ako, siya ang humanap sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ako napatungo sa dakong ito. Na sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, sobra naman ang pagmamahal na ibinigay sa akin ng Diyos. Parang nung nakita niya ako, pinupog niya ako ng yakap at hinagkan pa. Nasabi niya, anak, ang tagal na kitang hinanap, ba't ngayon lang kita nakita? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ngayon po, kung ganyan po ang nadarama ninyo, sa pagkakita sa inyo ng Diyos, sa pag-akay po at paghanap sa inyo ng Diyos, naku, wag na po kayong lumisan. Wag po niyo pong pahintulutan na mawalay pa kayo. Kundi, lagi niyo pong alalahanin kung paano niyo po kayong ginapos at sinabing, akin ka lang at wala nang makakaagaw pa sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, ganyan ko po binibigyan ng kahulugan ang pag-akay sa akin ng Diyos sa dakong ito. Amen po ba yun? Exaggerated po ba yun? Totoo po yung nagaganap sa akin. Kung alam niyo lang po nagaganap sa akin, sobrang galak ko sa araw na ito. Buhay po ba ang Diyos? Sobrang galak. Sapagkat, sabi ko nga, ang maintaining sa akin ni God, para lagi ako na makatalima sa Kanya, ay ang pagdalisay, para hindi ko siya makalimutan. Lagi po siya nagpapaalala, anak, medyo masaya ka na, ha? Tingnan ko lang, uutusan niya ngayon si Satanas. Satanas, bumaba ka, pagmasdan mo ang anak kong si Marisa. Masaya na naman, tingnan mo. Alam niyo po, si Satanas, syempre, entra po yun, ano? Ay hindi po niya ako mag-api sa ibang bagay. Itong pinakamatindi ngayon, ang ginamit. Bumaba ka, Eka, kuhanin mo, Eka, lahat na ipinagmamalaki niya na ako nagbibigay, sabi ni God. Ngayon, kinuha na po niya lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, yun ay sa isip ko lang. Dahil ang Diyos ay hindi patay, ang Diyos na pinaglilingkuran ko sa dakong ito'y buhay, kahit kuhanin pa niya lahat, alam kong may ibibigay pa rin ng Diyos sapagat hindi siya naubusan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, pananalig at pananampalataya sa pag-akay ng Diyos sa akin. Yun po ang matibay na ipinundasyon niya sa puso ko, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. At sa pamamagitan ng mga kapatid ko, sa tuwin na niyo po, idulog niyo po kami. Sapagkat, sabi nga, hindi ka maaaring magtanong at hindi ka maaaring magreklamo. Subalit sabi ko kay God, God, wag mo akong bibiruin ng ganyan. Buhay pa ba ang Diyos? Lagi po sinasabi sa Kanya, wag mo akong bibiruin ng ganyan. Kung ito ang magiging paraan mo ng paglambing mo sa akin, wag mo akong pahintulutan ng pag-api. Kundi, patuloy mo ipadama na ikaw ay kasama ko at ipapadama ko sa iyo na mahal kita. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, sa bawat araw, sa bawat oras, purihin, dakilain ng ating Panginoon, sapagkat, tama po sabi ni Mami Beth, hindi ka pumarito para umupo ka lang dyan. Hindi tayo pumarito para gamutin lang yung sakit natin. Kundi pumarito tayo para maulatan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan natin mahal na Apo Kunching upang sa paglabas po natin
ay makatupad tayo para sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba yun? Opo, tama po yun. Sapagkat, hindi nga siya bababa, kundi ikaw ang gagamitin niya. Tumanggap ka lang na pagsabi nga, sabi ni Mami Beth dito, kapag pumasok na sa'yo si God, panahanin mo na. Sabi ko, sagot ko, isarado mo na kaagad ang puso mo para hindi maging open sa lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, kapag nakapasok si God at hindi mo sinarado ang puso mo kay God, makakapasok pa rin ang sanlibutan. Makakapasok pa rin ang kalaban. Pero paano ang pagsarado? Ibigay mo ng buong buo. Sapagkat ang ating Panginoon, kabilaan, nakikita niya. At mararamdaman niyo po na siya'y Diyos na buhay sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, tayong lahat po, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na tuwirang ginagamit sa ating lahat, pasalamatan at papurihan po natin ng Diyos na may isang taong sumuko at nagpakababa sa Diyos para tumupad. At tayong lahat na nahasikan, tayo po ang nagbibinipisyo kung paano siya nagpakababa sa ating Panginoon. Kaya nawa po, kung paano tayo inakay at anumang paraan ang pag-akay sa atin, pagising sa atin para magpakilala ang Diyos, mga kapatid, pahalagahan po natin yun sa ating puso. At wag na nating kailanman lilimutin sapagkat ngayon at kailanman, ang buhay na Diyos ay mananatiling buhay. Subalit tayong tao ay mamamatay, ang ating espiritu at kaluluwa ay tutungo sa kaharian. Kaya nawa po, ngayon pa lang po, magdumali na po tayo. Magdumali po tayo na magpasakop sa Diyos. At do'y tanggapin kung ano ang kanyang alituntunin. Maging masunurin po tayo sa kanyang alituntunin upang makatupad tayo sa kanyang kalooban. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi. Napakabuti ng Ama. Sabi nga po ni Nanay, yung mga tumayo dito, lalo na daw po sa mga umawit, magagaling daw po kayo, nakakaantig ng damdamin. Di po ba buhay ang Diyos? Buhay ang Diyos, pinadadaman niya ang kanyang banal na presensya. Mga kapatid, ito lamang po ang iwanan ko sa inyo. Napakapalad natin na tayo ay inakay ng ating Ama. Ano man ang naging kaparaanan upang tayo kanyang maakay, sa tuwin ay pahalagahan natin ang pag-akay niyang ito. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na tayo ay kanyang inakay. Sapagkat doon na patotoo lamang na mahal niya tayo, pagkat gusto niya makilala natin siya, madama natin sa tuwina ang pagmamahal niya. Kaya yun po ang layon ng ating Panginoon, kaya patuloy at patuloy na siya ay nag-aakay ng mga anak niya. Inaanyayahan ko po magsitayo ang lahat upang awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.